Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng cheese pandesal. At para sa mga ingredients, kailangan lang natin ng 1 cup of milk. And then, lalagyan natin yan ng 1/4 cup ng yogurt. So, dito, optional lang to. Pwede kayong gumamit ng 1 large egg kung wala kayong yogurt. Pero since marami kaming yogurt ngayon, yan yung nilagay ko. So, i-mix lang natin all together hanggang sa mag-combine yung milk at yung yogurt natin. Pagkatapos niyan, isusunod na natin yung 1 teaspoon ng salt. And then, ilalagay naman natin yung 2 and 1/4 teaspoon ng yeast. So, imimix lang natin yan all together hanggang sa mag-combine sila. And, hindi na natin kailangan yan i-proofing or yung pabulain. Kasi instant dry yeast naman yung gamit natin na yeast. So, ayun. Pwede na natin ilagay yung ating flour. 3 and 1/4 cups yung ginamit ko dyan na flour. All-purpose flour nga pala yung ginamit ko. Pero syempre, pwede rin kayong gumamit ng bread flour para mas malambot yung tinapay. Pero since all-purpose flour yung available ko dito, yan na yung ginamit ko. So, i-mix natin yan all together. So, kung may mixer kayo, mas maganda. Pero since gusto ko ng masakit sa katawan at gusto ko yung mangalay yung braso ko, ganyan. So, mano-mano ko yan, minix at minasa. So, nilagay ko lang sa lamesa. Disclaimer, malinis yan lamesa na yan. Napunasan ko na. So, masahin nyo lang ng masahin hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients. Taray mag-incorporate. So, kapag ka medyo nagdikit-dikit na yung mga flour, pwede nyo na ilagay yung ating softened butter. So, 1/4 cup na butter nga pala yan. So, unti-untiin nyo lang habang minamasa, ilagay nyo yung 1/4 cup na softened butter. And, hanggang sa mangalay yung inyong braso, ay malalaman nyo na okay na yung dough nyo. Charing. So, masahin nyo lang ng masahin. Mas maganda talaga kung meron kayong mixer. Pero since wala nga akong mixer, mano-mano lang natin yung minasa. So, around 15 minutes ko yan minasa. So, kung mas malakas ang braso ng inyong mga mister, sa mga mister nyo na ipamasa, dahil sobrang hirap masahin talaga ng dough. So, ayun. Pero, since gusto natin ng pandesal, walang makakapigil sa atin, hindi tayo nahadlangan. So, ayan, tignan nyo. Kung mapapansin nyo, mas naging smooth na yung ating dough. Pagkatapos nyo mamasa, yung dough ay ilagay nyo na sa isang bowl na mayroong mantika. So, kahit anong mantika, pwedeng canola oil. So, yun yung ginamit ko. And, spread nyo lang sa buong dough para umalsa. So, kailangan nyo paalsahin to for about 1 hour. Make sure lang sa pinaka-warm na area ng inyong bahay ilalagay itong dough natin para mas maganda yung pag-alsa niya. Since wala ako nung breadcrumbs na ginagamit talaga sa pandesal, meron ako nitong Panko Japanese breadcrumbs and dinurog ko lang siya sa food processor para mas pinong-pino yung breadcrumbs na gagamitin ko. So, meron namang mga nabibili sa mga store na yung pinong-pino talaga na ginagamit sa pandesal. Pero kung wala kayo, yan, pwede nyong gawin yung the usual na breadcrumbs na ginagamit natin sa pagpiprito. Pero, ayan. Since wala rin akong Eden cheese, ang ginamit kong cheese dyan ay is Italian cheese. So, nasa sa inyo na kung anong gusto nyong cheese ang gamitin. So, pagkatapos ng 1 oras, ayan, ipapunch-punch lang natin yung ating dough para mawala yung air. And then, ipa-flatten na lang natin yan. So, bahala na kayo kung paano nyo ika-cut yung dough into small sizes. So, mas maganda nga kung meron tayong measuring weighing scale or ganon para mas maganda yung sizes ng ating tinapay. Pero since home baker lang naman tayo, okay na yan. So, wala rin ako ng pangkat ng dough. So, laban na din yan. Ayan, ninati ko lang siya na maliliit. And then, ilalagay ko lang siya sa baking pan with parchment paper. So, yung parchment paper ko, gamit na yan kasi nag-bake ako nung
cookies ni Nero nung umaga. So, papalamanan lang natin yan ng cheese, kung anong gusto nyo palaman, kung gusto nyo chocolate or whatever. And then, iro-roll lang natin yan dito sa ating breadcrumbs. So, paulit-ulit nyo lang yung gawin. And, ilagay nyo lang sa tray. Siguro, mag-ano lang kayo ng konting distance kasi papaalsahin pa ulit natin yan ng 1 oras. So, hindi naman tayo professional na baker. Ayan, kanina ko pa sinasabi. Pero, first time kong gumawa ng pandesal and so far, so good naman. And, masasabi ko na hindi naman to super duper perfect na katulad ng pandesal ni Manong. Pero, laban na din. So, ayan. I-bake lang natin ito for 350 degrees Fahrenheit sa preheated oven. And ayan na, meron na tayong perfect na cheese pandesal para sa umaga. So, ayun lang naman. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye!